Mamaya guys, may sasabihin ako sa inyo tungkol sa ice cream. Medyo nalulungkot ako ng konti, kaya lang wala naman akong magawa. Pero mamaya kikwento ko sa inyo. So, watch muna kayo ha. Call po. Ayun ba? Pakisigan po dyan. Saan? Sa Herns. Sa Herns. Mag-unbox muna tayo ng ating mga pinamili online kasi mas prefer kong mamili sa online hanggat may mabibili ako na mura na kaya nating ibenta pa rin ng may tubo na maayos-ayos para makatipid sa gasolina. So, ito ay mga Ritz products, mga biscuits, mga ice gem, ganyan. Mga parang bingo ang datingan na biscuits. So, umorder tayo para may pan-display tayo. Hindi kasi tayo basta-basta nakakalabas ngayon dahil nga nagtitipid tayo sa pamimili. So, kung kaya natin sa online, go. Walang problema dyan. Ito, nakakatawa. Nung nakaraan, di ba meron silang regalo? Meron silang free gift na yung parang, ano ba yun? Yung heart na glowing in the dark. So, ito naman chain. Keychain na parang ginanchilyo. Ang cute. Thank you, Ritz. I love you. So, punta na tayo sa ating next na i-unbox. Ayan. Mga mom Coco Crunch ba yan? Basta yan, ang bili niyan sa atin kahit papaano. So, bentahan natin yan ay 120. Nagdagdag tayo ng ibang flavor. At ayan pa, meron tayong dinagdag. Pandesal habang nagvo-voice over si Mami Po. At syempre, hindi mawawala ang ating Mami Poco facial tissue. Ang dami nating i-unbox. So, please bear with me ha sa ating video for today. Na-miss ko kayo. Oy, kamusta? Oy, bumagsak. Oy, kamusta? Ang pakainit. Nasira pa yung electric pa namin. Diyos ko, Lord. Siya nga lang inahan. So, tara't mag-unbox na tayo at na-miss niyo ba ako? Kahit hindi ako na-miss. Na-miss ko kayo. Ayan. I-ano na natin to kasi kailangan na natin itong i-display. So, yung iba kong mga items dyan, yung nakaraan ko pa yan, dumating. So, kaya, inipon ko na yung video kasi yung aking cellphone ay may problema pagdating sa, charging. Nako, bumili pa ako ng charger. Talaga naman. Nahirapan ako. Ayan. Okay. So, alright. Ayan. At, TikTok. Mga candy-candy at kadami. And then, this one. Ang init, guys. Sakripisyo. So, araw ngayon ha, tayo ay may istorbo, no? Okay, ano ba ito? Wow, ang lakas nila. Malakas yun. Okay. Ayan, ang dami na naghahanap ng lighter. At saka lighter na may ilaw. Pero wala kang na-order na may ilaw. Kakaubos lang. No, magtiis muna sila rito. O, sino nakakaalam ng gusto ng lighter na may ilaw? Ayan. Ito walang ilaw. Dalawa na binili ko. Para, Okay, this one, napakalaki. Mabilis lang tayo, no? Itong malalaki, kararating lang today. Actually, halos lahat to kararating lang today. Okay. Ano ba ito? Ayan. First time kong umorder sa online ng mga Nissan Monde products. Kasi yung ahente namin dito ay hindi na nagpupunta dahil yung ahente dito na last ay na-assign siya sa cash basis. Naghihintay ako sa term. Walang dumadating. So, kaya no choice tayo, binibili tayo sa labas. Ayan, at saka sa online. So, para lang huwag tayong makiubusan. Okay? Dalawa pala yung binili natin. Mas mahal siya ng konti compare sa ahente at saka dito sa mga groceries. Kaya lang kasi, dahil nagtitipid tayo sa gasolina dahil sa gawa ng, alam naman natin na mataas ang gasolina, di ba? So, kaya yung online can do. Pwede na. No? At kagandahan naman kasi sa Mami Park dahil affiliate tayo ni Shopee. So, syempre, avail tayo ng malaking discount. Okay? So, halos nagkakalapit lang doon sa presyo ng ahente at dito sa supermarket. Okay? Ayan. Kumalaman ko sa kapag lalalagay lahat to. Wait lang, baka kasi bumagsak yung cellphone ko. Okay. So, bumili din tayo mahilig ako bumili yung bundle para mas mura siya. So, ito yung mga wafer stick. Ayan, may wafer stick. Tapos, king wafer choco. Ayan. At may pa-free na ganito. No? May pa-free ganyan. And then, meron din tayong bingo. And then, meron din tayong, ayan. Kasi nga, bundle tayo bumili. Okay? So, next would be, itong napakalaki. Aray, ang bigat. Ayan, ito naman isa, sobrang bigat nito. Pero syempre, hanap buhay yan, kailangan magaan. Pero mabigat siya talaga guys. Nahirapan nga
yung nag-deliver. So, Hansung Luncheon Meat. Ayan. Ang hirap makakuha ng okay luncheon meat. Laging sold out. Ito naman ay iba't iba ding Korean products. Ayan. Yopoki. So, laging may naghahanap niya na magjowa. So, kaya bumili na tayo. At syempre, ang ating Shin Ramyun, na matagal tayong nawalan yan. So, ayan, meron na tayong stocks. Isang box yan, guys. Ang ginawa nung seller, pinagsama na. Kasi meron yang buldak sa ilalim naman. Ayan. Total 32 pieces. Ayan. So, mag-shoutout tayo dun sa huli nating vlog. Rodel Sanchez, Ariel Bacunawa, Ellen Pilar, Winnie 07, Nancy Uila, at Dolores Yabut. Ayan. So, hindi ko na binasa, no? Pero, puro mga watching naman daw sila. And, yan. Sabi ni Dolores Yabut, natawa daw siya dun sa minus ang beauty yung stress. Yes, it's true. Tumutulo yung bawis ko. Minus talaga, kaya hindi ko gusto ang stress. Ayoko. Hindi ko wini-welcome ang stress talaga. No? Nakita nyo naman, no? Nagkakaroon na ng puti-puti buhok ang ina nyo. Okay. Yung sa latest vlog natin, na last na in-upload natin, na 4 commentors dito. Handito si Judith Ramos. Sabi niya, Mami Pag, sa panahon ngayon na may gera, mataas ang gasolina, at hahanapin ng tao makatipid. Lalayo pa ba naman sila samantalang dami ng sari-sari store, di ba? Which is true. But even though, daman-daman pa rin ang tumal. Kasi ang tao, walang kapasidad bumili ng basta-basta. Lalo na din, nasasabay ang mag-graduation, maraming gastos. Ellen Pilar, Winnie 07, Karen Balsena. Okay. So, ayan mga kasari. So, it's just a quick update. So, sa panahon ngayon na napakataas ng gasolina at napakataas ng mga bilihin, talagang yung purchasing power ng mga tao ay napakahina, no? Although, isa ang mga sari-sari store na takbuhan ng mga neighborhood natin, ng mga tao, kasi kaysa nga naman ilabas pa nila dahil sa taas ng gasolina, kaysa ilabas pa nila ang 500, ang 1,000 pera nila, eh syempre sa sari-sari store na, babudgetin na lang. Although ganun man, napaka-tumal pa din. At isa sa mga dagok natin ngayon ay yung dinadanas natin ngayon na taas ng gasolina. So, wala tayong magagawa mga kasari. Talagang minsan, hindi nga minsan minsan nga mas madalas pa na nasa atin ang pag-a-adjust. Hindi naman po pwedeng laging ibabato natin lagi sa mga customers natin ang presyo. So, minsan tayo din mag-a-adjust, no? Unang-una, magtipid. Kapag hindi naman masyadong marami ang pamimili, at kung may sariling sasakyan, wag nang lumabas, lalo na kung 4 wheels, no? Unang-una kasi, dun pa lang sa pagpila, sa pagpapagasolina, napakahirap na, kumakain pa ng oras. Pangalawa, ay syempre, hindi masusulit ang expenses kapag kukunti lang ang ipamimili natin, no? So kami, hindi basta lalabas kung hindi 10,000 pataas ang aming budget. Hindi aalis si Daddy Pat kung hindi sa 10,000 pataas ang kanyang dala-dala. Ang alternative kapag kakailangan ng mga maliliit lang na items at merong malapit na ma-access like OSave, Dali, palengke, o kaya naman ay may mga maliliit na minimart na nag-wholesale price, ay doon kami tumatakbo. So, na hindi siya available sa ahente. So, motor ang gamit instead na 4 wheels. So, nito mga nakaraang araw, ilang beses akong nagmumotor sa hapon. Humahabol ako ng pamimili ng mga items na naubos, no? Lalo na kung wala pang ahente, at yung pagtitipid din. Then, isa pa sa isa pa sa ginagawa namin pag-a-adjust is yung sa presyo, no, na hindi kami basta nagtataas. So, alam naman natin na nagtaas na ang mga sigarilyo. So, hindi kami basta nagtaas sa per stick, pero sa per kaha kami nagtaas. So, pasok pa rin kahit papaano doon sa kalakaran ng presyo. So actually, hindi ko alam kung sino dito sa mga kasari ang 10 pesos pa din ang sigarilyo. Pero lumakas lang konti ang sigarilyo ko kasi 10 pesos ang aking Marlboro. Wherein sa iba kasi ay 11 and 12. So kaya nagtataka ako minsan pag mga bumibili sila dito, ang bigay sa akin 11 pesos, 12 pesos. Nagugulat sila 10 pesos. So kaya kahit pa paano may kabig, mas mabilis ang rolling. Since hindi naman ginagamitan ng gasolina, pwede na, carry na. So, hanggat maaari, lahat ng mga ahente ay ma-orderan. Hindi kailangan na marami, pero consistent. No? At least kahit paano yung minimum required nila na order mo ay maka-order ka. Para lang wag maputol yung mga fast-moving products na stocks. Hindi kailangan mag-stocks ng marami kasi nga tulad ng sabi ko, napakahina, matumal, ang purchasing power ng mga mamimili ay hindi na ganun kataas. No? So,
diskarte at pag-adjust ang kailangan. So, yun ang ginagawa namin. So, itong mga nakarang araw, namimili ako sa Osave na malapit dito. Minsan nakikita ko pa yung mga customer ko. Keber lang, kasi sila din naman, hindi rin basta lumalabas kung wala rin importanteng ilalabas. Kahit dito sa amin, isa sa pangunahing necessity ay ang transportation. Kaya marami dito ang nagpo-provide ng sarili nilang motor, sarili nilang mga e-bike, no, mga electric car, ganyan. Kasi nga naman ay mas makakatipid na meron silang sariling sasakyan na gagamitin or transportation, and then mamimili sila. Yung iba hindi na rin basta-basta lumalabas kahit pa sabihin pang may sariling motor at sasakyan, kasi nga pag naubos ang gasolina, ang hirap pumila sa gasolinahan. So kaya takbuhan nila ang sari-sari store. So hiling ko mga kasari na sana hindi natin samantalahin yung pagkakataon na ganito ang sitwasyon natin, mataas ang gasolina at may pagbabadya ng mga pagtataas na items or mga produkto. Although pwede naman tayong magtaas, syempre kung magtataas talaga ang produkto. Pero yung dahil sa idadahilan natin, dahil mataas ang gasolina, ay tingnan natin kung saan part tayo pwedeng mag-adjust, no? Hinihiling ko sana na maging considerate naman tayo para makatulong naman din tayo kahit papaano sa kapwa natin. At syempre para din sa negosyo natin yon. Dahil kahit papaano tatangkilikin tayo kasi hindi natin sinasamantala yung sitwasyon. So hindi ako basta nagtaas, wala naman ako masyadong tinaas dito. Yung sigarilyo lang kasi talagang nagtaas, no? Pero hindi ako sumabay doon sa 11 pesos nila per piece, 10 pesos ako per piece. Although yun din naman talaga ang ano eh. Actually yun din naman talaga yung pa-SRP ni PMFTC, you know, sa mga Marlboro na 10 pesos per stick. So nagtaas ako sa per kaha. And then hangga't maaari yung mga o-orderan nga natin ng mga ahente na nagdi-deliver ay ino-orderan natin. So tayo na lang ang mag-adjust mga kasari pag hangga't kaya natin. So magtipid din, no? Isa sa naging dago ko nitong mga nakaraang weeks ay ang pagtatayo ng bagong ice creaman dito. So soft ice cream siya, ginagawa. Tapos yung machine na ginagano. So humina talaga ang aking ice cream sa mga maliliit na items. Pero yung mga tab ni Hearns tsaka ni Ace, okay, maganda pa rin ang sales. So humina doon sa mga maliliit na items. Maganda din ang kitaan kasi sa maliliit na items. Humina lang siya pero hindi ganung sobrang hinang-hina. Although ang laki kasi din ng impact ng sales niya. Wala tayong magagawa eh. Merong nagtayo eh. So ang inaano ko lang sana registered. Kasi pagkain yun eh. So, 'di ba? Alam mo 'yun. Para patas yung laban sana na dapat rehistrado din. Although ice cream lang siya talagang literal, but yun lang, minsan kasi kapag nag-react ka, sasabihin ko pa masama. Sabihin pa, parang ayaw mo namang umangat yung iba. Ganun yung dating ng sasabihin ng iba. Pero alam nyo, sobrang ang kitid ng utak ng mga ganun. Kasi alam nyo, nagsimula din ako sa maliit. Pero inayos ko ang aking negosyo. Ika nga let's practice doing right business or doing good business, no? Yun lang. And I try to concern to HOA some of my kung may maitutulong sila ganyan, kasi for the very first time sa 4 na taon ko rito, first time kong umattend ng HOA assembly. Hindi ako basta umaattend, lalo na kapag magulo ang administrasyon, magulo yung mga nakaupo. Ayoko nung sila may issue. So paano sila magiging effective leaders or officers if sila din may mga issue sila, no? Kaya hindi ako basta umaattend. So alam naman niya ng mga taga HOA. Kaya nga nagulat pa sila nung umattend ako, kaya grabing welcome naman nila. So yun. And naibigay naman natin yung hinanaing natin, but there are some concerns na they want in a handwritten and then ipasa sa HOA. So that's what I'm going to do. I don't know how will I construct my message to them, kasi yung bylaws namin ay hindi pa amended. So ganito po kasi yan, kapag ka nasa isang subdivision ka at ikaw ay HOA members, so and then I think alam mo to, common knowledge to, kapag may bagong upo na administrasyon, kapag may gusto silang idagdag, baguhin, or anuhin doon sa bylaws o yung batas o polisiya na gumagana sa subdivision na approved by DSUD or yung Department of Human Settlement, ganun, ay kapag may gustong baguhin yung bagong upo, amendment ang tawag doon, amendment ng bylaws. So hindi pa sila nakakapagpasa ng amendment bylaws, and that is why they telling me na, or they suggesting na kung may mga suggestion kami, may mga gusto kaming iparating sa kanila at mapagmitingan at mapag-usapan, matakel, para bago magpasa ng bylaws sa DSUD ay maisama. So yun. Actually,
in fairness to the new administration dito sa amin sa HOA, I'm quite impressive kasi for just 3 months pa lang na sila inaupo, marami na sila talagang pinakitang magagandang nagawa, no? At kahit pa paano ay they working out for funds, pondo para sa mga upcoming useful projects dito sa aming subdivision. So natutuwa ako sa administration ngayon, honestly. I cannot hide my feelings about them na na-impress naman ako sa kanila kahit papaano. Although may mga some issues pa and mga some na dapat nating concern at na hopefully ay matulungan din nila tayo. Although yung mga kino-concern ko ay part ng LGU, ayoko kasing ma-bypass eh. Baka mamaya sabihin ba't di ako nag-concern sa HOA tapos tumalon ako agad ng LGU, di ba? So yun. Pagbili muna natin. So, yun lang yung update natin, no, mga kasari. Again, magtipid tayo ha, magtipid sa kuryente, magtipid sa plastic, wag basta-basta mag-plastic kung hindi naman kailangan ng malaking plastic. Alam mo yun, nakatipid na tayo, nakatulong pa tayo sa environment. So, isa na yan sa ginagawa ko dito sa amin na ako ay mag-inform sa mga customers namin na kapag isang piraso rin lang naman na tayong bitbitin na. No, kasi sabi ko sa kanila, kaysa magtaas ako ng presyo, di ba? Bitbitin na lang nila kung kaya naman nila. Yung iba naman, may kusa na sila mismo yung ayaw nila ng plastic, kalat, ayaw nila. Yung iba naman, iisang piraso lang, gusto pa naka-plastic, gusto pa may hawakan, ganyan. So, I'm trying to explain to them, kaysa magtaas tayo, di ba? Pare-pares tayong magtulungan. So, hindi nagtataas ang kawi sa store, tumulong naman din kayo na kami ay makatipid. Ganun ba? Yeah. So, maraming salamat sa inyo guys, and maka this past few days, gusto ko lang matapos muna itong graduation ni Kauri kasi finally, nakakapagpatapos na tayo ng 4th year high school. Senior high school na siya next pasukan. O, diba, ang taray. At nai-enroll na rin natin siya. And syempre, ang ating bunso naman ay 2nd year high school na. Umiidad na talaga ang inahan nyo. Anyway, ingatan lahat. At kung makapag-adjust tayo, mag-adjust tayo at magtipid. No? So, this is Mommy Park. This is Mommy Park and this is Team Park nagsasabing Tindera is my proud career fighting. Bye!